Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa 2024 and beyond. Nakahanda na po ba ang inyong mga Bibles, notebooks at inyo ring mga panulat, ganun din ang highlighter? Halika, samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, lumalapit po kami na nagpapakumbaba sa iyong dakilang harapan. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Kinikilala namin na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Kinikilala namin ang iyong pag-ibig, ang iyong karunungan, ang iyong sobereneya sa aming mga buhay. Kinikilala namin na wala kaming pwedeng itago sa iyo. Kahit na magpakalayo-layo kami, alam mo ang aming nararamdaman at alam mo kung nasaan kami. Kahit na magtago kami, alam mo. Kahit na hindi kami magsalita, ang nilalaman ng aming isip at puso ay alam mo. Kaya sa patuloy po naming paglapit sa iyo, hinihiling po namin, Panginoon, na suriin mo ang aming mga isipan at puso. Inaamin namin na madalas kami ay nahuhulog sa pagkakamali. Kami ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po sa mga panahon na nag-aalinlangan kami sa iyong salita at sa iyong kapangyarihan. Patawad po, Panginoon, sa mga panahong mahirap naming sundin ang iyong mga salita dahil mas matindi ang pangangailangan namin. Hindi namin masunod ang iyong mga salita dahil may galit kami sa aming mga puso at masyado kaming nasaktan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na nakakapagsalita kami ng hindi maganda laban sa aming kapwa. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami kung sa maraming pagkakataon kami ay nagiging makasarili at ang binabantayan lang namin ay ang aming sariling pakinabang. Patawarin mo po kami. Inaamin namin na kami ay nahuhulog sa pagkakasala. Pero salamat sa iyong masaganang biyaya. Dahil ang sabi mo, kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat. Patatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa gabing ito, inihayag po namin, Panginoon, ang aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami. Ito ay pinagsisisihan namin, Panginoon. At salamat po dahil sa oras na ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, alam namin, Panginoon, nakatanggap kami ng agarang pagpapatawad sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil yung aming mga pagkukulang, pag-aalinlangan at pagkakasala, ito ay pinatawad mo. At salamat po, Panginoon, dahil sa gabing ito, alam namin na kami ay nilinis mo na. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Madalas, ang naipapagpasalamat namin ay yung mga bagay na magaganda, mga masasaya. Pero pag dumating yung panahon ng kalungkutan at paghihirap, nakakalimutan namin magpasalamat at nagsisimula kaming magtanong at mag-alinlangan sa iyo. Pero ang sabi mo, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, dapat naming itong ipagpasalamat sa iyo. Kaya anuman ang aming pinagdaraanan, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat din dahil alam namin na dinidinig mo ang aming mga panalangin. Pasama man ang panahon, pahirap man ang buhay, hindi kami nawawala ng pag-asa dahil ang aming Amang nasa langit ay tumitingin sa pangangailangan ng kanyang mga anak at ibinibigay niya ang pangangailangan namin. Marami pong salamat. Napakabuti mo, napakabuti mo. Salamat din po, Panginoon, sa simula ng pag-aaral namin sa gabing ito. Alam namin, kumikilos ka na sa aming isipan, kumikilis ka na sa aming mga puso, dahil ang pinakamatinding himala na pwedeng maranasan ng isang tao ay ang pagbabago ng kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ang pag-aaral na ito
ay magdudulot ng pagbabago sa aming pananaw, pagbabago sa aming mga buhay, at magdudulot ito para lalo ka naming makilala, lalo ka naming mahalin, at paglingkuran ka namin nang sa gayon ang buhay namin dito sa mundo ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Salamat po. Humihipo ka na ng mga taong merong karamdaman at pinadadaloy mo na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinadadaloy mo na ang kagalingan sa mga taong ngayon ay nasa banig ng karamdaman at nakakaramdam ng panghihina at sakit. Padaluyin mo ang iyong kapangyarihan sa mga taong nangangailangan ng iyong biyaya at habag. Ito po ang aming samo at dalangin na merong pasasalamat, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay pag-aaral sa ikalawang sulat ni Juan. Halika na kayo, sama-sama nating hukayin ang yaman ng salita ng Panginoon. Buksan po natin sa ikalawang sulat ni Juan sa talatang 9, 10 at saka 11. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Kaya dito pa lang sa simula ng verse 9 sa ikalawang sulat ni Juan, meron na agad babala. Merong mga tao na nagdaragdag sa turo ni Kristo. At ang sino mang nagdaragdag sa turo ni Kristo, wala sa Kanya ang Diyos. At pag nanatili ka sa turo ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa iyo. Verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Kahapon po, hindi kahapon ay Miyerkules, nung Martes, tiningnan po natin yung ikalawang sulat ni Juan, verse 5. At ano ang inuutos sa atin ng Panginoon? Di ba, nalaman natin na ang utos ng Panginoon ay regalo niya sa atin. Ang utos ng Panginoon ay binigay niya dahil ito ay nakakabuti sa atin. At kung tunay nating mahal ang Panginoon, dapat sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sinasabi ko po sa gabing ito, hindi sapat na sabihin mong mahal ko ang Panginoon. Mahal naman kita, Lord. Pero halos ng inuutos ng Panginoon ay hindi mo masunod. Hindi po yun pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, ang sabi ng Biblia, ay yung sumusunod sa utos ng Panginoon. At ang binanggit po ditong utos na dapat gawin sa ikalawang sulat ni Juan ay magmahalan kayo. Balikan po natin yung ikalawang sulat ni Juan, verse 5. At ngayon, ginang, ang pinatutungkulan po dito ay yung simbahan. Pag sinasabi po ni Apostol Juan, yung salitang ginang, ang sinasabi niya, yung buong simbahan. At pag sinasabi niya yung mga anak, ito yung mga tao na nasa loob ng simbahan, mga bahagi ng simbahan, mga miyembro ng simbahan. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa inyo na magmahalan tayong lahat. Yun ang utos ng Panginoon sa simbahang ito sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Juan, na sila na nasa loob ng simbahan dapat ay nagmamahalan. At ang utos ng pagmamahalan sa bawat isa, hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay kayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Magmamahalan sa kapwa, mananampalataya na nasa loob ng simbahan, at na yon, ang kahulugan din nun, mamahalin mo ang salita ng Panginoon at susundin ito. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una, mamuhay kayo ng merong pag-ibig.
Pangalawang utos, yun po ang titingnan natin sa gabing ito na makikita natin sa ikalawang sulat ni Juan, verse 7. Yung una, magmahalan kayo. Pangalawa, maraming maling tagapagturo. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Yung mga mandaraya, hindi lang po ito nagkalat nung panahon ni Apostol Juan, lalo na po sa panahon natin ngayon, napakaraming mandaraya. Ginagamit ang gawain ng Panginoon para sa sarili nilang kapakanan. Ginagamit ang salita ng Diyos para makapanggulang, makapang-isa sa mga mananampalataya. Ginagamit ang salita ng Diyos para payamanin ang kanilang buhay. Kaya hindi lang noon maraming mandaraya, lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Sinasabi po ni Apostol Juan na may mga tao na kasama nila dati sa church na nanampalataya, na naniwala, na sumunod sa utos ng mga apostol. Pero ngayon, nagkaroon ng pagbabago. Kasi ang kanilang tinuturo ay hindi na yung naaayon sa itinuturo ng apostol, kundi ang tinuturo po nila ay mali at ang kanilang tinuturo ay laban sa katotohanan. Ang kumakalat na turo po noon ay na pinasusubalian ng sulat na ito ay si Jesus ay hindi tao. Kaya sinasabi nila na hindi tao si Jesus kasi imposibleng maging tao si Jesus. Titingnan po natin, ano pa ba yung ibang mga turo, do hindi po ito extensive. Ano pa ba yung ibang mga turo na laganap sa panahon natin patungkol kay Jesus na tinuturo naman ng iba at pinaniniwalaan ng iba? Yung nagtuturo ng mga turong ito, ang tawag po sa kanila ay maling tagapagturo, mga maling propeta, mga bulaang tagapagturo at propeta. Marami pong turo na laganap sa panahon natin ngayon tungkol kay Jesus na tinuturo, kagaya ng mga taong nagsasabing, si Jesus naman ay hindi talaga siya palaging Diyos. May panahon na Diyos siya at may panahon na hindi siya tao. May mga tao na hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Parang hindi kayang unawain ng kanilang isip na limitado. Paanong ang Diyos ay nagkatawang tao? Diyos nga siya. May mga tao ring nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, siya ay tao lang. Pero yung problema na hinarap ni Apostol Juan dito sa ikalawang sulat niya sa isang simbahan, sinasabi na si Kristo naman ay hindi naging tao. Pero may mga tao na nagsasabi na si Kristo ay tao lang. Ang iba naman nagsasabi, si Jesus ay hindi totoong tao dahil siya ay isang anghel lang. Siya ay lingkod ng Panginoon na isinugo ng Panginoon mula sa kalangitan. May mga turo na nagsasabi na si Jesus ay hindi namatay para sa kasalanan ng tao. Kung ang iyong pinaniniwalaan ay isa sa mga nabanggit kong turo at paniniwala, ang mga turo pong ito ay mapanganib. Bakit sila delikado? Bakit mapanganib? Kasi hindi po ito ang tinuturo ng Biblia. Kaya nga po, paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo, mag-aral tayo, magsipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para hindi po tayo kagaya ng bata na kapag may bagong ihip ng hangin, susunod tayo sa bagong ihip ng hangin. Kapag merong bagong katuruan, iiwanan natin yung ating pinaniniwalaan at susunod tayo sa bagong katuruan. Kinakailangan po matatag,
ang pundasyon natin sa salita ng Panginoon. May dumating mang tao na napakagaling na gumagawa ng maraming himala, pero kung ang turo niya naman ay hindi ayon sa salita ng Panginoon, hindi dapat paniwalaan. Lahat ng turo na pinakikinggan natin, dapat sinasala natin sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kahit na nagko-quote pa ng mga talata galing sa Biblia, kasi marami pong mga nangangaral, ang ginagawa lang po nila ay proof text. Kukuha lang sila ng isang talata at buhat dun sa talata, magbibigay na sila ng turo. Napakadelikado po nun. Proof text lang. Para lang patunayan yung gusto nilang sabihin, magko-quote sila ng isang talata galing sa Biblia. Pero kung susiriin mo yung konteksto, yung historical background, yung sinasabi niya ay hindi naman patungkol sa tinutukoy ng Biblia. Mapanganib po kapag ang turong niyakap natin ay hindi tinuturo ng Biblia. At napakarami pong turo ngayon. Ginagamit lang ang scripture, kumukuha lang ng mga teksto na galing sa Biblia, pero turo po ito ng New Age. Ang New Age ay napakaingat na nakapasok sa loob ng simbahan. Isang araw po, pag-aaralan natin kung ano yung mga turo ng New Age. At ako nga po, nung ako ay mananampalataya, nakagraduate na ako ng Bible School, marami sa mga New Age na teachings na ito, tinanggap ko na hindi ko kine-question kasi ang nagturo nito ay mga matatandang tagapagturo sa loob ng simbahan. Pero pag sinusuri mo ang salita ng Panginoon ng mainam, mapapansin mo, ay, hindi pala yun. Iba pala ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya, kahit ang tingin nyo sa pag-aral ng Biblia ay boring, nakakaantok, kasi walang pakinabang sa buhay mo ngayon, wag po kayong aayaw. Kasi lahat ng mapapakinggan nating salita ng Panginoon, merong pakinabang sa ating buhay espiritual. Ang mga tao po, ang gusto natin yung masasarap, malalasa. Pero ang kapahamakan pala, ang dulot pala nito ay kapahamakan. Hindi lamang po mali ang tinuturo dahil hindi ito ayon sa salita ng Panginoon, kundi ito ay laban din sa katotohanan. At lalabas na hindi mapapagkatiwalaan sa Jesus para iligtas ang tao sa kasalanan. Mahalaga na makilala ng tao kung sino si Jesus ayon sa paglalarawan niya ng kanyang sarili. At kung gusto nating malaman kung paano inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili, basahin natin ang Biblia. Kung gusto nating malaman kung paano inilarawan ng Diyos Ama, ng mga propeta, si Jesus, basahin po natin ang Old Testament. Dahil ang sa lumang tipan, inihula si Jesus, ang kanyang pagdating, pagkakatawang tao, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay. At pagdating naman sa New Testament, yung hula patungkol kay Jesus ay nagkaroon ng katuparan. Kaya mahalaga na makilala natin ang tunay na Jesus. Kasi kung hindi po natin makikilala kung sino si Jesus, magkakaroon po tayo ng problema sa ating kaligtasan. Kung si Jesus ay hindi Diyos, ibig sabihin, siya ay sinungaling. Ganon din yung mga apostol niya na nangangaral, na nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Pero alam po natin, ayon sa sinasabi ng Biblia, si Jesus ay Diyos. Kung siya ay hindi Diyos, ang kanyang kamatayan doon sa krus ay hindi sapat para sa kabayaran ng kasalanan ng buong mundo. Kasi walang sino mang tao
ang pwedeng tumubos ng ating pagkakasala. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Ang pwede lang tumubos sa pagkakasala ng tao, yung walang pagkakasala. Ang lahat ng tao ay merong kasalanan. Kaya kung si Jesus ay hindi Diyos, tao lang siya, hindi sapat yung kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus para mabayaran ang kasalanan ng buong mundo. Dahil Diyos lang ang makakapagbayad ng ating kasalanan. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kung paanong sa lumang tipan, yung kasalanan ng tao ay natatakpan sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, pero ito ay hindi nawawala, natatakpan lang. Pero nung si Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang dugo, nagkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay napawalang sala. Yung galit ng Panginoon, nawala na. Dahil yung kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat. Tanging Diyos lang, kagaya ng sinabi ko, ang makakapagbayad ng ating kasalanan. Tanging Diyos lang ang tagapagligtas. Walang ibang pwedeng magligtas sa atin. Alam niyo, nakakatuwa po, nung nakaraang Lunes, Biyernes ba, pinatawag si Pastor Noli ng police station sa Las Piñas at ang banner ng bagong PNP chief ata, gusto ko ikaw ay ligtas. Nung pinapakinggan ko yung nagsasalita, sabi ko double meaning. Kasi pwedeng ibig sabihin, gusto niya na ang mga mamamayang Pilipino ay ligtas sa kapahamakan, merong kapayapaan sa kanilang sariling bahay, at kahit lumabas siya ng gabi sa komunidad, ay merong kaligtasan, okay lang. At pwede rin naman itong mga hulugan na meron siyang kaligtasan sa kasalanan, na siya ay ligtas sa kapahamakan dahil si Kristo ay kinalala niya sa kanyang buhay. Ang mga pulis pwedeng magbantay para sa kaligtasan ng mga mamamayan, pero para sa kaligtasan ng kaluluwa, Diyos lang ang makakagawa nun. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Kaya yung tagapagligtas, siya ay Diyos. Sino ba yung tagapagligtas? Si Jesus. Kaya kung ang tagapagligtas ay Diyos, ang tagapagligtas ay si Jesus ay Diyos. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos. There is only one God. Isa ang Diyos, pero may tatlong kapahayagan. Iisa ang Diyos, pero may tatlong persona. At sabi pa dito, sa 1 Timothy chapter 5, iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan ng Diyos at sa mga tao. Sino ang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa makasalanang tao? Sino ang pwedeng mamagitan sa banal na Diyos at makasalanang tao? Pwede ba ang kapwa-tao? Kasi makasalanan. Pwede ba ang relihiyon? Kasi ang relihiyon ay bunga ng pag-iisip, bunga ng pagsisikap ng tao. Ito ay makasalanan din. Hindi po pwede ang anumang merong kinalaman sa tao. Ang taong si Kristo Jesus, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Kung si Jesus ang tagapagligtas, siya ay Diyos. At
panghuli para sa gabing ito, para maging sapat at katanggap-tanggap ang kanyang sakripisyo, kinakailangang maging Diyos at tao si Jesus. Kaya nga siya ay Diyos na nagkatawang tao para yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Diyos siya, simula at wakas. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pero ang tao, may simula at may katapusan. Kaya lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito, lahat ay mamamatay. At ayon po sa recent survey, lahat ng ipinanganak, lahat din ay mamamatay. Bilang tao, pwede siyang mamatay. Bilang Diyos na nagkatawang tao, siya ang ganap na tagapamagitan ng Diyos at tao. Balikan po natin yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. Bilang Diyos, tanging siya lang ang makakapag-alis ng puot ng Diyos. 'Di ba ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya nga, bilang Diyos, siya lang ang makakapag-alis ng galit ng Diyos. Kaya nga pagdating sa bagong tipan sa John 14, sinabi to ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Grabe no, kung pakikinggan mo yung talatang yon, parang kung ikaw ay na kay Jesus, kung si Jesus ay nasa iyo, wala ka nang kakailanganin pa dahil siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ang sulat ng ikalawang Juan ay para pasubalian ang nagkalat na turo na si Jesus ay hindi tao. At tiningnan po natin na hindi lamang nung panahon ni Juan hanggang sa panahon natin, nagkalat ang napakaraming pandaraya, turo ng pandaraya patungkol kay Jesus. Pero alam po natin ang sinasabi ng Biblia, na si Jesus ay Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao para ang galit ng Panginoon ay maalis, para ang tao ay magkaroon ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin.